morning po. Kung titignan po natin ang kasaysayan ng mundo, makikita po ninyo ang ilang mga tinaguriang mga tao na binansagang mga dakilang mananakop sa kasaysayan. Sa ancient times, nandyan po ang kagaya ni Cyrus the Great, ni Julius Caesar, ni Genghis Khan, ano po? Sa modernong panahon naman, nandyan si Napoleon ng France, at sa 20th century, nandyan si Adolf Hitler, at maging si Stalin na kakampi niya nung una na naging kaaway later on. Ganon din si Tujo ng Japan. At sa mas modernong panahon, nandiyan si Saddam Hussein. Mga tao na lumikha ng away at digmaan. At isa po sa dahilan, isa sa major reason kung bakit nag-create sila ng mga digmaan ay dahil sa pagnanasa ng higit o labis sa mayroon na sa kanila. And of course, kung titignan natin ang kasaysayan ng Britanya at maging ng Amerika, we would also see na sila rin, but this time sa pamamagitan ng colonialism, the desire for more territories. Yan po yung motibo ng pagnanasa ng higit pa ang lumilikha ng mga digmaan. But of course, sa mababang antas at level ng karaniwang tao kagaya natin, ito rin ang dahilan ng karamihan ng away at di pagkakaunawaan. Nangyayari po yan sa mga komunidad, sa mga barangay, sa mga institusyon, sa mga trabaho, sa pamilya, sa magkakapatid, sa magkakaibigan, and sad to say, maging sa mga simbahan. Kaya totoo po ang puna ni James, if you remember, chapter 4, verse 1 and 2, sabi niya, saan nagmumula ang mga digmaan, ang mga pag-aaway sa inyo? Nagmumula sa mga hangarin ninyo sa kalayawan. Kaya kayo'y pumapatay at nag-iimbot, no? Covetous desire. Patuloy ko pong pinapangaral ang aklat ng Ecclesiastes. At medyo mahaba-haba po ngayon, mga kapatid, no? Chapter 5 ng Ecclesiastes, magsisimula po tayo sa verse 8, no? And then, tuloy-tuloy po yan hanggang chapter 6, verse 1 hanggang verse 12. Ang haba, no? Ang kabanata pong yan ay malaking tipak na kabanata, pero meron po siyang isang tema, mga kapatid, and that is about earthly wealth. So I'll just be reading chapter 5, verse 8 to 10, and then chapter 6, verse 10 to 12. Please try your best to follow along. Basahin muna po natin yung chapter 5, verse 8. Sabi niya, if you see in a province the oppression of the poor and the violation of justice and righteousness, do not be amazed at the matter, for the high official is watched by a higher, and there are yet higher ones over them. But this is
but this is gain for a land in every way, a king committed to cultivated fields. Verse 10, he who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves wealth with his income. This also is vanity. Then mag-jump po tayo. Chapter 6, verse 10 hanggang 12 lang. Sabi niya, whatever has come to be has already been named, and it is known what man is, and that he is not able to dispute with one stronger than he. The more words, the more vanity, and what is the advantage to man? For who knows what is good for man while he lives the few days of his vain life, which he passes like a shadow? For who can tell man what will be after him under the sun? Manalangin muna po tayo. Aming Diyos, hiling po namin ang inyong tulong at patnubay sa amin pong pag-aaralang mga talata sa inyong salita. Hiling namin na kayo po ay kumilos sa aming mga puso at makita po namin ang nais po ninyong ipagawa sa bawat isa. Tulungan po ninyo ang inyong lingkod sa kanyang pangangaral. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Doon po sa malaking tipak na yan ng Ecclesiastes, makikita po natin ang tungkol sa pagnanasa at paggamit sa kayamanan, ang epekto at bunga nito at ang payo tungkol rito. Meron po akong 3 punto. Ang pamagat ko po muna ay ito. The observations and advice concerning earthly wealth. Yun po yung pamagat. Okay? The observations and advice concerning earthly wealth. Okay. Mayroon po akong 3 punto. Una, the human employment of wealth. Okay? Paano ginagamit ng tao? Pangalawa, the divine employment of wealth. Paano naman ito ginagamit ng Diyos? And then, pangatlo, the advice about earthly wealth. Now, selected verses po ako mga kapatid kasi kalat-kalat po siya. Pinagsama-sama ko po yung mga may pare-parehong tema. Kaya, try to follow along as I point the verses to you while I preach. Now, kilala po natin si Solomon, ang kinikilalang may akda ng Ecclesiastes. Maganda at pinagpala ng Diyos ang kanyang simulain bilang tagapamahala ng bayan ng Diyos, ang Israel. Binayayaan siya ng karunungan, kasaganaan, at kapayapaan bilang hari. Sa kasamaang palad, siya po ay nakalimot sa Diyos dahil sa udyok ng kanyang napakaraming mga asawa. Remember that 700 wives and 300 concubines. Now, sa huling bahagi ng kanyang buhay at pagtanda, mukhang napagtanto naman ng hari ang kanyang mga kamalian at naisula niya itong aklat, yung Ecclesiastes. Ang aklat na ito ay nagsisilbing babala sa susunod na henerasyon ng kanyang nasasakupan, but then, ganun din sa ating panahon. Tungkol sa kasasadlakan ng tao kung putol ang kanyang ugnayan sa Diyos at ang tao ay hindi pinamamahalaan ng kanyang mga tuntunin. So naisulat ni Solomon ang kanyang mga namatyagan sa buhay ng tao, alinsunod din sa kanyang naging karanasan, sa kanyang paghahanap, katulad ng sino mang tao, ng tunay na kahulugan, kasiyahan at kaligayahan sa buhay. At siyempre pa, as you read the book, makikita nyo na unti-unti niyang tinuturo kung kanino tunay na mahahanap yung kaligayahan, yung kasiyahan sa buhay ng tao. Pag-atras kayo ng konti sa chapter 5, meron na pong pahiwatig doon dahil binabanggit niya ang tungkol sa Diyos. Nagbigay siya ng payo doon kung paano dapat tratuhin ng Diyos. Na naipangaral ko po the last time. Ngayon, lilinawin ko lang po, sa umpisa pa lang, gusto ko na pong
malinaw dahil baka magkaroon po tayo ng hindi tamang pananaw na masama ang magkaroon ng kayamanan o mga pag-aari. Okay? Let me just clarify that very clear. Ang pera, ang kayamanan, ang possessions, hindi siya masama. Alright? Unawain po natin ang ating sanlibutan ay pinamamahalaan ng ekonomiya at komersyo. And we simply cannot get along or survive without this. Ito rin ang dahilan kung bakit hinihimok tayo ng Biblia na magsipag at magsikap sa aklat ng Proverbs, di ba? Sa pagtatrabaho at mag-impok para sa hinaharap. Okay? That is clear, ha? Hindi masama. Pero, gayon pa man, binabalaan din naman tayo tungkol sa maling paggamit ng mga kayamanan bunsod ng hila o tulak ng masamang kalikasan ng tao. Now, tignan po natin yung mga namasid at mga puna ni Solomon. Una, tignan po natin how this is employed by humans, the human employment of wealth. Now, from to time, magtatagalog po ako sa mga verses kasi maganda siya sa Tagalog. Chapter 5, verse 8. Sabi niya, "Huwag kang magtaka kung makita mong ang maliliit ay inaapi ng mga nasa kapangyarihan. Alalahanin mong ganun din ang ginagawa ng mga nakatataas sa kanila. At bawat pinuno ay may nakasasakop ding mas mataas na pinuno." Okay? Hierarchy, no, ng mga pinuno. Ngayon, nakikita niyo yan, ano? Si boss, may boss. Kaya pag may pagagawa si boss doon sa mas mababa sa kanya, kasi inuutusan din siya ng boss. Kaya man siyang pinipilit yung mga mas mabababa ng mga boss. Kasi yung boss pinipilit din ng mas mataas sa kanya. Kaya minsan parang inaapi ako ni boss, pero inaapi rin siya ni boss. Okay? Ngayon, nabanggit ko po noon na nangyayari ang pang-api sa pagitan ng mga tao dahil sa di pagpapantay ng kapangyarihan, imbalance of power. But then, ngayon, ang isa sa pinagmumulan ng kapangyarihan ay kayamanan. Alright? Now, there are other sources of power like education. Pag edukado ka, may power ka. Pag maganda ka, no, may physical appearance ka na maganda, matangkad ka, di ba? Yung mga nananalo sa butuhan, okay? Kung maganda ang reputasyon mo sa community, that is power. Kung may talents and ability ka, that is power. Pero inevitably, mga kapatid, by means of this, yung mga nabanggit ko kanina, yung kayamanan, nakukuha din doon. Kasi yung kayamanan, extra power. Diba? Kung gwapo ka na, mayaman ka pa, extra power. What I mean is this, mga kapatid, ang kayamanan, ang pagiging mayaman, ay pagiging makapangyarihan. Now, ganyan na sa panahon ni Solomon. At hanggang ngayon, magmatsyag lang kayo at makikita ninyo ang katunayan nito sa politiko, sa pamahalaan, sa trabaho, sa mga asosasyon, sa magkakamag-anak, sa magkakaibigan, kahit sa church. It is a reality of life. Kaya naman, marami ang may gusto, no? Marami ang may gusto at nagnanasa ng kayamanan. We want to take advantage of others, di ba? Ganun ang tao. Lamang ang mayaman at makapangyarihan. Klaro at malinaw yon sa verse 8. Nakita nyo naman. Now, pagdating po natin ng verse 9, iba-iba po kasi ang pagkakasali niyan sa iba't ibang mga versions and translations. Pero kung kukuhanin po natin ang ESV, ito lang po yun. Ito ay positibong kontra lamang sa negatibong nabanggit niya sa verse 8, na sa kabila ng mga pang-aapi at kawalan ng katarungan sa mundo, partikular sa usapin ng pamamahala, mayroon pa ring magandang bagay na nangyayari dahil may namamahala at nagsasakatuparan ng batas sa bayan. Katulad ng sinasabi ni Pablo, no? For he, the authority, is God's servant
for your good. Kaya merong ganun eh, may boss, may boss, may boss. Pero may benefit ang bayan pagka may ganong pagkakasunod ng mga taong nakaupo na sumusunod sa batas. Sa makatwid, wala mang perpektong pamahalaan, ngunit pangkalahatang pakinabang sa lipunan ang pag-iiral ng batas sa pamamagitan nila. That seems to be the point of verse 9. So let's move on. Ngayon, ang tao ay gustong-gusto ng kayamanan at ang bunga nitong kapangyarihan. Gayunpaman, binabalaan tayo ni Solomon tungkol sa pagnanasa at sa epekto nito sa mga tao. And it is wise for us Christians to take heed about this. Verse 10, ang sabi niya, "He who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves wealth with his income." Sa Tagalog, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang haling sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. You see, maganda sa Tagalog, no? Kaya nilagay ko po translate ko kinuha ko yung ibang salin sa Tagalog. Ngayon again, hindi po masama ang kayamanan per se, sapagkat ito po ay pangangailangan. Pero kapag ito po ay nagsimulang mahalin, ibigin, bagay na binibigyang diin sa talata na binasa natin, at tanging ito na lamang ang papahalagahan o pinakamahalaga, obsession sa buhay ng isang tao, then it becomes wrong. At ito mismo ang maghahatid sa tao sa kasamaan. Alam ni Solomon ang epekto nito sa tao, kaya naman nasabi niya sa verse 10, "This also is vanity," yung love for wealth. Ngayon, bibigyan niya tayo ng halimbawa ng nagagawa ng kayamanan sa buhay ng tao. Verse 11, ano po yun? Sabi niya, "When goods increase, they increase who eat them." Tama po ba yun? When goods increase, they increase who eats them. Wealth attracts parasites. Alam niyo, natawa po ako kasi hinahanap ko yung dictionary ng Tagalog, English to Tagalog. Ano yung parasite? As nakalagay doon, sabi niya, linta, tsaka limatic. And then no, sa bandang huli, sabi niya, taong nabubuhay sa paninipsip. You know, that is true, right? Tignan niyo, halimbawa, yung nanalo ng wedding. Di ba biglang nagkakaroon ng maraming kaibigan? Ganon, di ba? Everybody wants a piece of the cake, ika nga. Hindi may kakaila, mga kapatid, na kapag hayag na yumayaman ng isang tao, marami ang lalapit sa kanya. Mula sa mga kamag-anak, mga kaibigan, minsan kahit estranghero, at pati gobyerno will take notice. Biglang magkaka-interes sa kanya. At madalas, dahil gusto ring magpasikat ng isang tao na siya ay mayaman, buhos din ito kung pagbigyan ang mga taong lalapit sa kanya. Hindi niya namamalaya na uubos na pala ito na nauuwi sa sinasabi ni Solomon na verse 11, let me just read you New Living Translation, "So what good is wealth except perhaps to watch it slip to your fingers? And what advantage has their owner to see them with his eyes?" Sabi niya. Then, of course, bigla rin maglalaho yung mga naging kaibigan mo nung masagana ka pa kasi wala na. I think that's true, no? Do you agree? Yes, of course. At siyempre, pag mas malaki ang nawawala, mas masakit. Nawalan ka na ng kayamanan, nawalan ka pa ng kaibigan. Mukhang ito po yung pinupunto ni Solomon sa verse 13 at 14. "Riches were kept by their owner to his hurt, and those riches were lost in a bad venture." Pero alam niyo po, dalawang klase ng mayaman, yung galante at saka yung kuripot. Tama? Yung galante, madaling maubos. Yung kuripot, tago lang ng tago. Ang problema sa pangalawa, yung kuripot, natutuliro naman kung papaano poprotektahan yung kanyang
pag-aari, di ba? Verse 13, sabi niya, sa Common English Bible, I have seen a sickening tragedy under the sun. People hoard their wealth to their own detriment. Sa New Century Version, money saved is a curse to their honor. Why? Kasi magwawari ang taong sobra ang pag-aari. Baka nakawin at hold upin. Di ba? Kidnap or ransom, pag-aagawan ng pamilya, nagiging alalahanin sa buhay, nagiging stressful ang buhay dahil sa pag-aalala ng mga bagay na sobra sa kanya. Pero dalawang klase pa rin ng mayaman, meron naman yung generous, di ba? Sabi nga ni Pablo, yung mga mayayaman should be generous and ready to share. May mga tao naman pong ganun na mayayaman talaga. Pero meron din naman po yung greedy. Pangit lang sa Tagalog kasi yung greedy. Naganap din po ako sa dictionary. Swapang po talaga yung nakalagay eh. Greedy, swapang. Pero pinahihirapan ng gahaman ang kanyang sarili sa pagsisikap na mapadami, mapanatili at di mawala ang kayamanan sa kanyang kamay. But that is impossible. Hindi po natin mapapanatili ang kayamanan sa ating kamay. Paul's point in 1 Timothy 6:10 exposes the inner turmoil, o kaligaligan, kagulumihanan, chaos ng sobrang yaman o yung nagkakamal ng salapi. Sabi niya, piercing themselves with many sorrow. At sa huling bahagi, ito ang mapagtatangto ng isang gahaman na hindi niya kontrolado ang kayamanan o ang kanyang buhay. Verse 14, those riches were lost in a bad venture, and he is father of a son, but he has nothing in his hand. And that is a tragedy. At kapag dumating ang kamatayan, mga kapatid, wala nang madadala. Verse 15, as he came from his mother's womb, he shall go again, naked as he came, and shall take nothing for his toil, that he may carry away in his son. Ganon din ang sabi sa verse 16. Just as he came, so shall he go, him who toils for the wind. Sabi pa ni Pablo, 1 Timothy 6:7, for we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. Naalala po ninyo mga kapatid, ang babala ng Panginoon tungkol sa talinhaga ng hangal na mayaman? Sabi niya, you fool, tonight your life will be accounted for. Kaya naman, turo pa rin ng Panginoong Hesus, do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Ang nagnanasa, umiibig, umaasa lang at nagkakamal ng kayamanan sa liwanag ng karupukan nito ay nagdadala lang ng di kailangang bigat, burden sa kanyang sarili. Ito ang larawan sa chapter 5 verse 17, all his days he eats in darkness, in much vexation and sickness and anger. Kasi wala siyang magawa. And this error, according to Solomon, 6:1, chapter 6, verse 1, it lies heavy on mankind. Now, sa chapter 6, verse 2, mayroong isang trahedyang larawan dyan, mga kapatid. Sabi niya, chapter 6, verse 2, a man to whom God gives wealth, possessions, and honor, so that he lacks nothing of all that he desires. May ganyan talagang tao, no? If you think about the royalties and the princess and the kings and all of those people up there, parang nasa kanila lahat, wealth, possessions, honor, wala nang mahihiling pa, kumbaga. But then, kaya lang, doon sa susunod na linya, sabi niya, yet God does not give him power
to enjoy them. At ang sunod na linya ay ang kinatatakutan ng taong sobra-sobra ang pag-aari, kayamanan at gahaman. But a stranger enjoys them instead. Pag sobra ang yaman mo at mamamatay ka na, saan pupunta yun? Inisip mo, kanino ko kaya ibibig? Sino kaya ang susunod? Ano ko, aanhin kaya nila yung aking mga iiwanan? And mabigat po siya sa kalooban, mga kapatid. You see, ang kayamanan pwedeng makamtan, pero hindi siya pwedeng mapanatili sa buhay natin. Kaya sa taong ayaw o hindi handang ito ay mawala, ang kayamanan ay masidhing alalahanin. Katulad ng babala ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano. Sabi niya, dahil sa paghangat na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. 1 Timothy 6:10. Kaya nga sabi sa Proverbs 15:16, you can just write it down, great treasure and trouble with it. And when a man is not able to enjoy his treasures, siya ay katulad ng sinasabi ni Solomon sa chapter 6, verse 6. Even though he should live 1,000 years, twice over, yet enjoy no good. Wala ring kahulugan ang kanyang buhay. And when the great equalizer, ang di matatakasang realidad, ang kamatayan, ay darating sooner or later. Chapter 6, verse 6b, do not all go to one place, sabi niya. Ang lahat ng material na bagay ay wala ng halaga sa taong patay na. And that is certainly a tragedy to the greedy. That's why Solomon said in the next line, this is vanity, it is a grievous evil. Sa modernong lengguwahe, that is too bad. Of course, it may be asked, pero hindi ho ba sabi ng Bible na dapat nagsisikap, nagsisipag at nag-iipon ng tao para sa kinabukasan? Yes, tama po yun. Yung pagiging tamad, hindi nag-iipon at hindi naghahanda para sa kinabukasan ay mangmang ayon sa aklat ng Proverbs. Kaya kung may kaya po kayo, meron kayong naipon dahil sa maayos na pagsisikap at kaparaanan, wala pong mali dyan. Ang tinutukoy po ni Solomon ay tungkol sa pag-ibig sa salapi. Yung taong gusto niya kanya lahat, yung ayaw gamitin o bitawan ng kayamanan, kahit na kailangan na itong gamitin sa mabubuting mga bagay. And you know, wealth can be addicting. Nakakahumaling po yan. Parang bisyo na nakaka-addict. Masamang bisyo na nakaka-addict kasi may bisyong maganda. Parang masamang bisyo na nakaka-addict na in the end, ultimately sisira sa tao. Now, election time is a case in point, mga kapatid. Nakukumahog ang maraming tao sa pera. I perfectly understand that people need money. Nagkakandarapa at nagkukumahog ang mga tao sa pamumudmod ng pera. And of course, they call it ayuda. Pero tandaan po natin, mga kapatid, kapag sa kasabikan at kasidihan ng botante na makakuha ng pera mula sa kandidato ay magtulak sa kandidato upang gumawa ng masama at lumabag sa batas, ang botante ay gumawa na rin ng masama kagaya ng kandidato. Bakit? Kasi nakikibahagi ang botante sa kasamaan ng kandidato. Desire and love for wealth can easily lead people to do evil. Kaya nga si Pablo sabi niya, it is a root of all kinds of evil.
And then of course, wag po tayong palilin lang mga kapatid na exempted ang mga Kristiyano sa tuksong ito ng pag-ibig sa salapi. Mayaman ka man o mahirap ka man, pwede tayong matukso dito mga kapatid. Iba-iba lang ang anyo at antas nito sa ating buhay. Tatandaan po natin ang babala ni Apostol Pablo sa 1 Timothy 6:10 tungkol sa pag-ibig sa salapi ay para sa mga Kristiyano. Hindi po sa hindi Kristiyano, kasi ang hindi Kristiyano, likas na po, natural na po yung pagiging gahaman. Kaya, wag na po nating birabirahin yung hindi Kristiyano kung gahaman siya. But, we should watch out for ourselves, mga kapatid. Thus, Christians are the ones being warned about this. Now, our second point will remind us why. The divine employment of wealth. Now, katulad kanina sa sinabi ko, sa Ecclesiastes, mapapansin ninyo na along the way, binabanggit ni Solomon ang Diyos. Parang wisik, no, yung pagbabanggit niya sa Diyos sa Ecclesiastes. Sa makatuwid, bago siya dumating sa climax ng book, gusto niyang ipakita na sa kabila ng mga parang negatibong mga bagay na kanyang binabanggit, positibo niyang pinapakita ng kasagutan at kailangan ng tao ay ang Diyos. Sa ating text, nais niyang ipakita na bagamat may halaga ang kayamanan, hindi ito ang pangunahing pangailangan ng tao, kundi ang persona na nasa likod ng kayamanan. Tignan natin ang chapter 5 verse 18. Yung last part, mapapansin nyo doon ang linyang, His life that God has given Him. Diba? Pansinin nyo po yun. Sa verse 19, sabi niya rin, whom God has given wealth and possession and power. And then tuloy pa niya, gift of God. So yung tinatamasa ng tao galing sa Diyos. Sa makatuwid sa likuran ng kalakaran at pagpapatakbo sa kayamanan at sa mga tao, gumagawa ang soberano at kumikilos ng soberano ang Diyos. Ibig sabihin, maliwanag na yung riches, yung pleasantness, yung pleasures ay mula sa Diyos at siya ang nagpapasya at nagtatakda. He determines kung kanino at hanggang kailan ang kayamanan. Chapter 5 verse 20, because God keeps him occupied with joy in his heart. Then of course, gayon din sa chapter 6 verse 2, God does not give him the power to enjoy, but a stranger enjoys them. Ibig sabihin, God gives, and also God takes away. Pinaglalaruan ba tayo ng Diyos? Giving and taking away? Well, of course, we have to understand, mga kapatid, na pag-aari ng Diyos ang lahat ng bagay. He has all the right to dispense kung ano yung kanyang pag-aari. Binibigay niya lang sa atin yun, sa kanya yung lahat. Kaya nga, I think Paul's point in Romans 9:20, but who are you, man, to answer back to God, ay sapat na. That we cannot question God kung kanino niya ibibigay ang kayamanan, kanino niya kukuhanin. Sabi nga ni Job, shall a fault finder contend with the Almighty? Of course, we cannot. Pero para lang po makita natin at maunawaan kung bakit, mga kapatid, unawain po natin na gumagawa ang Diyos para sa kabutihan ng mga umaasa, nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya. He is not depriving people, especially us, but sparing us from being trapped by evil, sapagkat alam ng Diyos na kay daling mabago ang ugali ng tao, kahit na Kristiyano, ng salapi at ng kapangyarihan na kasama nito. You know, when this church started, obviously, yung mga kasing edad ko, doon nagsimula.
We were all students by then, no? Mga estudyante kami at ang laging nasa prayer request namin, sana po Panginoon, makapag-aral po kami, matapos kami makapaghanap ng trabaho para makatulong kami sa church, makabili kami ng lupa, makapagpagawa kami ng simbahan. Mostly, siguro mga 90% mga students, ilan lang yung matatanda. Nung sinagot ng Panginoon, yung aming mga panalangin, may naging seaman, may nakapag-abroad, walang natira, mga kapatid. That's how, yung salapi, kung paano niya nababago yung tao. I have yet to see yung bumalik sa simbahan ng mga kasama ko na ngayon ay nasa malalayong lugar who are doing well now. Wala na yung mga prinamis nila sa Panginoon. Kaya, yun ang dahilan. Kaya marahil pinapasagana ng Diyos ang iba, pero hindi lahat ay dahil alam niya na mapapariwara ang tao kung mapapasakamay ito. Samantalang doon sa mga binibigyan niya, alam niya na magagamit niya sila sa kanilang kaharian para sa mga layunin niya. Of course, malalaman po natin kapag ang kayamanan ay galing sa Diyos. Kapag yan po ay nakamtan natin sa pamagitan ng tapat na pagsisikap, na walang motibo ng pandaraya, ng walang pagkainggit o pagiging ganid, na di nakuha dahil sa paniniil o pagigipit ng kapwa o panlalamang ng kapwa, then that's coming from God. And yet, we should be reminded still na ito ang isang bagay na sigurado. Alam ng Diyos na ang tunay na kasiyahan ng tao hindi nakasalalay sa kanyang ibinibigay, kundi sa relasyon nila sa Kanya na nagbibigay. Hindi doon sa binibigay, kundi yung ugnayan natin doon sa nagbibigay. Halimbawa, tingnan niyo po, sa mga nagmamahalan, ang regalo po ay pangalawa lang, right? Of course, may mga ibang hindi siya ganun, mas interesado sa regalo. But yung tunay na nagmamahal, yung regalo, secondary lang, di ba? Parang, di ba, Christmas time is gift-giving, sabi nila. Hindi ba pagka may nagpadala siya ng regalo, hindi dumating yung sa reunion ninyo, sasabihin nyo, mas gusto ko pa sana pumunta ka na lang kaysa doon sa regalo mo. Mas mahalaga yung minamahal kaysa doon sa regalo. Mas gugustuhin at pipiliin nilang nasa kanilang piling ang minamahal kaysa sa regalo na galing sa kanya. Parang corny, but that is true. You know, bago kami kinasal ni Mrs., nag-abroad siya kasi gusto mo niyang tulungan yung kanyang family. Siyempre, 3 years. Nung araw, wala namang video call. Sulat-sulat lang kami na dumarating after every 3 months. Tagal. Minsan-minsan nagpapadala si Mrs. sa akin ng regalo. Di ba, sabi ko, sana ikaw na lang yung nandito kaysa doon sa regalo. Corny, Pero it's true. Hindi ba? Ngayon, ang tao, mga kapatid, ay dinisenyo to love and enjoy God. Yung ibang mga bagay sa buhay niya na binibigay sa kanya ng Diyos, secondary at supplementary lang. Ibig sabihin, pandagdag, palamuti, spices lang, mga kapatid. Hiwalay sa ugnayan sa Diyos ang kasiyahan na dulot ng mga ito. Yung mga bagay na nasa atin ay pansamantala at hindi nagtatagal. Meaning to say, we can enjoy God without this, but we cannot truly and fully enjoy earthly things without Him. Kaya sa lahat ng mga bagay na parang magaganda sa mundo, meron pong nakalagay na tag, at least sa ating mga Kristiyano. Nakalagay doon, this item cannot be enjoyed apart from the giver. Ganon po siya, mga kapatid. Kaya napakayaman man po natin, di masyadong mayaman, kaunti lang ang yaman, o maituturing na mahirap, we ought to recognize, mga kapatid,
Na kayamanan man o kapangyarihan, the Lord gives and the Lord takes away. But we do not need to fear, mga kapatid, especially of the future, kung aasa tayo sa Kanya sa tuwina. Sa Diyos na humahawak ng lahat, pero nagmamahal sa atin. We are secure in God's love. Now, tingnan po natin ang payo ni Solomon, ang ating third point. Ito po ang payo ni Solomon. Unang-una ay yung contentment. Okay? Pag contentment po sa Tagalog ay panatag at tiwasay na pagkakasiya. Ang idea po is, di ba pag may konti na lang yung bigas nyo, well, Han, wala na tayong bigas, anong gagawin natin? Ay di, gawin mo na lang lugaw, pagkasiyahin. Okay? Ikasiya na natin. No? Pagkasya. Kaya pagkasyahin na natin, ibig sabihin, be happy about it. Okay? Chapter 5, verse 12. Sabi niya, sweet is the sleep of a laborer, whether he eats little or much. Now, let me just clarify that. Hindi po minumungkahin ni Solomon na maging obrero tayo na lang lahat, no? Karaniwang obrero. Kundi nagsasalarawan siya ng pag-iiral o kalagayan na malaya sa kagulumihanan na kabaliktaran sa kalagayan ng taong salapilang ang pinahahalagahan na walang kapayapaan dahil sa pag-aalala, katulad ng nasa susunod na talata. The full stomach of the rich will not let him sleep. But the question is, paano magiging kontento ang tao? Ito po ang isa. Huwag po nating pahalagahan o hangarin ang kayamanan ng higit sa nararapat. Sa halip, ikasiya kung ano ang mayroon tayo sa kasalukuyan, marami o kaunti. Sa chapter 5, verse 18, and of course, kasama po dyan ang pagiging mapagpasalamat sa Diyos. Sabi niya, chapter 5, verse 18, behold, what I have seen to be good and fitting is to eat and find enjoyment in all the toil with which one toils under the sun, the few days of his life that God has given him. Find enjoyment in all the toil which one under the sun in the few days of his life that God has given him. At ang susunod na linya po dyan ay susi sa kaisipang ito. For this is his lot. Also in verse 19, to enjoy them and to accept his lot and rejoice in his toil, this is the gift of God. Mga kapatid, ang kayamanan po, ang kasaganaan po ay relative, alright? Relative, what I mean is that, depende sa ating pananaw. Yung isang tao na merong 100,000, itinaas ko na kasi pag 1,000 sabi ko masyadong maliit. Yung isang tao na merong 100,000, pwedeng masabi niya sa sarili niya, mayaman na ako. Yung tao na merong 10 million, pwede niyang sabihin na, naghihirap ako. Depende. Kung paano natin titignan ang nasa sa atin, mga kapatid. Pero kung matiwasay tayo na umaasa sa Diyos sa lahat ng sirkumstansya sa buhay, then kaaliwan po yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa Matthew 6:25-26. Therefore I tell you, do not be anxious about your life. Look at the birds of the air. They neither sow nor reap, yet your heavenly Father feeds them. At pagpapatuloy pa niya sa Ecclesiastes chapter 6 verse 7 na dahil, sabi niya doon, all the toil of man is for his mouth, yet appetite is not satisfied. Alam po ninyo, nung bata-bata pa tayo, no, nung yung mga bata, pag may pagkain, ang tinatanong nila palagi, may pagkain tayo? Kasi kahit ano, lalantakan.
nung matanda na tayo, anong pagkain natin? Medyo iba na, no? Yung, mas bata ka pa, may pagkain. Pag matanda ka, no? Anong pagkain? Anong klase? We become choosy. Kasi in the long run, hindi na tayo satisfied doon sa mga lasa-lasa ng mga pagkain. I think chapter 6 verse 7 is true. All the toil of a man is for his mouth, yet appetite is not satisfied. Sa New Living Translation, sabi niya, all people spend their lives scratching for food, but they never seem to have enough. At dahil lang lahat, mahirap o mayaman, matalino o mangmang, anumang antas ng buhay, because everyone is prone to discontent alike. Tingnan niyo ang verse 8. For what advantage has the wise man over the fool? And what does the poor man have who knows how to conduct himself before the living? Sa New Living Translation, so are wise people really better off than fools? Though poor people gain anything by being wise and knowing how to act in front of others, ibig sabihin, mayaman o mahirap, matalino, marunong mangmang, lahat bumabagsak sa discontent. Ito ang payo ni Solomon. Next verse. Better is the sight of the eyes than the wandering of the appetite. Sa ibang salin, sabi niya, enjoy what you have rather than desiring what you don't have. In other words, be content and enjoy what we have at present. At hindi po masama na nai-enjoy natin ang mga ito kung tayo mapagpasalamat and we recognize na galing at pag-aari ng Diyos ultimately ang lahat ng bagay. Paul would remind us, 1 Timothy 6:6, godliness with contentment is great gain. At kikilalaning it is God who richly provides us with everything to enjoy, sabi rin niya. Kaya lang, mga kapatid, if we are enjoying, we also should be generous. Kung may kaya po tayo, may sobra, kung masagana naman tayo, we should share. We should also enjoy giving because that's a part of enjoying what's coming from God. Kaya nga sabi ni Paul, command the rich to be generous and ready to share. Kaya lang, mga kapatid, ito po, dapat nakahanda po tayo palagi na bitawan ang hindi natin kayang hawakan. Dalawa lang yung kamay natin, mga kapatid. Hindi natin kayang hawakan lahat. Yung hindi natin kayang hawakan lahat, let us not cling to them. Laging alalahanin that the things which are sin are temporary. That way, we would be satisfied with what we have and not to crave for or be obsessed with the things we don't have. May pagsasalarawan pa si Solomon, nakabaliktaran nito sa chapter 6, verse 3 hanggang 6. Chapter 6, verse 3 hanggang 6. If a man fathers 100 children and lives many years so that the days of his years are many, but his soul is not satisfied with life's good things, and he also has no burial, I say that a stillborn child is better off than he. For that stillborn child comes in vanity and goes in darkness, and in darkness its name is covered. Moreover, it has not seen the sun or known anything, yet it finds rest rather than he. Even though he should live 1,000 years twice over, yet enjoy no good. Do not all go to the one place. Sabi niya, mabuti pa yung namatay nung pinanganak kaysa doon sa taong hindi niya walang satisfaction sa buhay. Ngunit kapag ang isang tao ay maluwag na tatanggapin ang bawat kalagayan sa kaalaman na ginagawa ng Diyos sa mundo ay mabuti para sa kabutihan ng mga tao, lalo na ng kanyang mga kaanakan, magiging malaya siya sa pag-ibig sa salapi o pagiging gahaman. One more advice, chapter 6, verse 10 to 12. And this would be the recognition of God's sovereignty. Basahin ko na po sa New Living para mas
maliwaliwanag. Sabi niya, chapter 6, verse 10 to 12. Everything has already been decided. It was known long ago what each person would be. Kasi we tend to complain when we become discontent. So there is no use arguing with God about your destiny. The more words you speak, meaning to God, the less they mean. The more you complain to God. So what good are they? In the few days of our meaningless lives, who knows how our days can best be spent? Our lives are like a shadow. Who can tell what will happen on this earth after we are gone? Pero dito ang Kristiyano may lamang, may advantage sa mundo, sapagkat pwede silang magtiwala sa pananampalataya sa Diyos na mabuti, mabiyaya, at puno ng kagandahang loob. Christians can conquer fear and insecurities about wealth, which the world is engrossed with, because they can look forward to an inheritance undefiled and unfading, sabi ni Pedro. Sa makatwid, salat ka man o sagana, kapatid, sa kanya ka aasa at may kumpiyansa. Then you can say with Paul, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all things through Christ. Philippians 4:12. Mga kapatid, iba-iba po tayo ng antas sa buhay, pero lahat tayo ay lantad sa tukso ng pag-ibig sa salapi. Now, I don't know how intense your temptation is, but here is the warning and encouragement of Scriptures mula sa Ecclesiastes upang hindi po tayo mahulog o para makahulagpos mula sa bitag nito. Again, hindi po masama ang kayamanan o ang mga material na pag-aari. Pero magiging masama ang mga ito kung ang tao'y magiging gahaman, mapagmayabang, puno ng kalayawan, magiging mapaniil sa kapwa, mapang-api o mapagmanipula sa kapwa-tao. At kung sa mga ito lamang nakaangkla, nakabase ang kanilang seguridad at pag-asa sa buhay. Pero ang kayamanan po ay mainam kung nagagamit sa mabuti at para sa kaharian at kalalatian ng Diyos. That is laying up treasures in heaven, sabi ng Panginoong Yesus. Storing up treasures, a good foundation for the future. Dagdag pa ni Pablo. Sana nakatulong po sa atin ang ating pinag-aralan ngayong umaga. Let's pray. Salamat, aming Ama, sa paalaala po ng inyong mga salita sa aming buhay. Alam po namin yung napakaraming mga bagay tungkol sa kayamanan. But sometimes we ignore it. We ignore them, yung mga inyo pong mga panuntunan sa aming buhay. And please forgive us if somehow we were tempted sa ganong temptation ng pag-ibig sa salapi. And yes, we ask for your mercy and grace that you would keep us from the love of money or wealth or possessions. Kundi, magamit po namin ang aming buhay para po sa inyong kalalatian sa pamamagitan ng mga ito. May your grace and mercy be upon us always as we walk sa mundong ibabaw ng nananampalataya at umaasa sa inyo palagi. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen at amen.